So ang exam area ma'am, dito sa Musapan, mga U-turn slot out sa roundabout. Ngayon, yung starting point madalas is galing sa Libby. Minsan naman galing sa emergency stop sa labas. Diyan ka kasi pinento ng pulis yung estudyante, so diyan ka magpapalit or minsan dito sa loob. So approaching intersection or roundabout, direction lang ibibigay siya ng pulis. Pwede ka na lang utosan na mag roundabout right, roundabout straight, roundabout center lane straight, roundabout left turn or U-turn. So isa sa mga yan ang may tendency ipagawa sa'yo. Ngayon, approaching roundabout, may pedestrian crossing kang makita. Pag may tao nakatayo dyan, hintuan mo siya before ng pedestrian crossing at i-assist yung tao. Kailangan pag nagpatawid ka na ang pedestrian, complete siya makaya apak sa island bago ka forward. Huwag yung lumagpas lang siya sa linya mo, forward ka na kagad, wrong yan. So pwede ka na rin uminto dito kung walang tao dyan, pwede ka dito. Okay, so pwede ka rin na hindi na uminto dyan kung sakaling maaga pa lang na-scan mo na yung roundabout at clear, pwede ka na kagad mag-proceed. Ngayon kung may laman naman yung roundabout pa, paano mo siya pasukin? Kapag ang incoming nandito pa, pwede mo pa yung pasukin. Pero pag lumagpas na sila dyan, full stop ka, give way. Ngayon kung right papagawa, pag sabi niyang roundabout right at pasok na sa 100 meters before roundabout, pwede ka na mag-signal kagad. Pero kapag straight naman ang ipapagawa, may signal din tayong left. Yun ay kapag na-reach mo yung solid line, doon ka palang mag-start ng signal left mo. Kasi kung broken line pa, medyo mag-iisip pa yung katabi mo na lilipat ka. So dapat sa solid line ka mag-start ng signal left. Check kapag clear pasok, straight tayo ha. So pag tapat mo sa island na to, palitan mo yung signal mo pa right. So lalabas ka na naka-signal right dyan. Pag exit mo, hindi mo kailangan patayin yung indicator mo kasi once na straight yung steering mo, mag-automatic off lang siya. So ang next mong gagawin, arangkadahin mo kagad ng speed na 60. Yan yung speed doon na nakalagay sa area. Ngayon mayroon tayong plus 10 dyan, pwede. So pag okay naman na yung drive mo, utusan ka bigla ng pulis ng parking, sabihin niya sa'yo. Okay, so tatlo ang pwede niyang sabihin: parking, stop o kaya emergency stop. So may tendency na isa sa mga yon. Okay, so minsan kapag alam naman nila na may libi, ang i-utos nila sa estudyante, okay, parking, so signalan mo pa right. Kasi lang minsan tricky yung dating na instruction kasi parking yung binanggit, nung naganap ka ng parking wala kang makita. Okay, so pag ganun, ang option mo doon emergency stop na lang. So pag ganun, dahil naka-signal right ka naman, ito yung sa likod, alalay preno, sundutin mo na lang ito, then i-add, mag-set up ka ng distance mo sa gutter, 1 foot lang, hinto mo na lang sa labas kung wala kang makitang bus stop. Pero kung mayroon signal right, dalhin mo doon. Pero kung wala, yun, i-option mo yung hazard na lang sa labas. So 1 foot ang distance mo from gutter. Okay, so allow duminto dyan. Pero may mga area dito sa exam na pulay-pula yung gutter, baka matapat ang hinto mo doon, bawal. May fire hydrant dito kunwari na nakatayo dyan at matapat yung hinto mo dyan, huwag, bawal, ilagpas mo konti. Ngayon along the road minsan may pintura na kulay-pula mismo yung kalsada, tapos nakalagay dyan sa gitna bus stop, bawal ka rin huminto doon. At saka yung no stopping sign na ikis na ganon, mas lalong bawal doon. Okay, so pag napansin mo, kakaiba naman isura ng kalsada pag may mga ganong area. Pag napansin mo, bawal ka dito, forward mo lang konti, so unahan mo siya i-hinto. Okay, ngayon utusan ka ng polis na mag center lane straight kasi minsan traffic to. Nainip yung polis dito, nakita niya open yung center. Okay, center lane straight. Pag lilipat ng linya, hindi pwedeng signal agad, kailangan silip muna ng mirror. Okay, signal. After mo mag-signal, shoulder check. Kapag clear, pasok. Okay, so dito ka na. Pag may tao na naman dyan, dito hindi. Pag wala, dito. So dahil pasok ka na naman sa solid line, start ng signal left mo. Straight center lane or use middle lane straight yung instruction dito. So pag tapat mo sa island na to, palitan mo signal mo pa right din, center lane ka pumasok at gumamit, center din dapat ang
exit mo, bawal ka mag-shortcut kagad sa outer. So pag exit mo, mag-automatic off yung indicator mo dito. Arangkadahin mo kahit di umabot ng 60, basta gusto ng police after mo mag-exit, mag-accelerate ka muna and then start ka na mag-automatic go back sa right. Dapat bawal ka magbabad sa gitna. Dalhin mo lagi yung car mo sa safe side. Then pagdating mo doon, abangan mo na naman yung next na i-auto sa'yo. Ngayon kapag center lane pinagawa sa'yo, bawal ka mag-right, bawal ka rin mag-left. Ang purpose ng center lane, straight lang talaga siya. Okay, ngayon Paano yung ano kuya? Yung first right? saan? Dito? Dito, pa-right? Oo. Ayan, pag sinabi niyang right, mag-signal ka na agad kung may instruction papunta dito, nakasignal na yan. Ayan. Ayan. Pagdating dito, automatic off na naman indicator mo doon. Ganun din, arangkada mo ng speed na 60, and then yun, abangan mo na naman yung next na instruction ng police kung saan kanya papuntahin or anong ipapagawa sa'yo. So continuous right indicator ka dyan. Kung sabihin niyang right, pasok sa 100, pwede ka na mag-signal dyan kagad. Okay, so pero kapag straight sinabi, mag-signal left ka, pero hintayin mo muna magsulit. Okay, so pag sinabi naman ng police na mag-roundabout left, mangangagaw ka ng linya going to the left, gano'n. So minsan pag agaw mo, swerte, walang laman dito, huwag mo na patayin indicator, tuloy-tuloy mo na, huwag mo lang tuugin ng pagganito agad. Pagdating dito, tuwid mo lang muna, then tapusin mo yung rear side shoulder mo bago ka na naman mag-proceed. Tigis naman na may laman dito, pagdating sa gitna, mag-show ka ng giveaway, so patayin mo indicator mo. Tapos pag-aralan mo galaw niya, pag mabagal, hindi naman nag-i-report, nag-giveaway ka na nga, arangkadahin mo naman, mauna ka. Pero in case na nagpatay ka ng indicator, tapos mabilis siya, sige, punahin mo siya. Sa likod ka na lang, bumibat ulit. Okay. Yan yung landing mo kunwari, 100 meters na at saka roundabout sign. Lalanding ka sa gitna ng dalawa na yan, na naglilipat papuntang left. So pwede mo nang huwag patayin indicator mo. Kung yung huling landing mo from right side to left is inside 100 meters yung landing, continuous na yan. Pero in case na maaga ka nakalipat, dito pa lang nakalipat ka na, patayin mo muna yan, masyado pang maaga. Then pag pumasok ka na sa area ng 100 before roundabout, doon ka na mag-start ng signal ulit. So umikot ka pa ng left nang naka-on yung left indicator natin. Pagtapat mo sa island na to, palitan mo signal mo pa right para ma-inform mo sila na lalabas ka na. Opo. Kasi pag wala silang sign na nakita mo lang sa'yo, baka isipin nilang yung mag-u-turn ka pa, so magsipasukan na yan sila lahat. So mag-automatic off na naman indicator mo, speed up ka naman ng 60 hanggang sa automatic, kahit walang autos ni Sir Chief nito, babalik ka sa kanan. Pagdating mo sa kanan, ay nakabukas pa yung indicator, patayin mo. Tapos yung speed mo, alagaan mo na mag 60, kasi pag below 60 ka, mabagal, takot ka pa, delikado ka pa bitawan sa highway. Isa-suggest minsan ng police na, sorry my friend, you need more practice. Okay, so medyo abutin mo lagi yung proper speed doon kung alam mo naman na clear yung kalsada. Andin yung gagawin mo, abangan mo rin yung instruction ng police kung ano na naman sunod papagawa siya. Okay, basta ang importante, nakaposisyon ka lagi sa right side. Ngayon, sa U-turn, sa procedure sila ng left turn, dagdagan mo lang yung turn mo kung U-turn pinapagawa hanggang sa ma-reach mo yung center island na to, doon ka mo palit na signal pa kanan. So kung U-turn, inner lane, so continuous left indicator ka dito. Pagtapat mo, palit ng signal pa kanan, then inner lane ka rin, mag-exit. So inner, center, outer. So bawal ka mag-shortcut sa center agad, saka sa outer. Kung inner mo ginamit at pinasok, ang labas inner din. Bawal shortcut, bawal change lane sa loob na runabout. Pero depende, kapag may mga nakabara doon, man nasiraan, pwede naman. Okay, so automatic off dito indicator, arangkada ng speed ng 60, din kahit walang utos, ganun ulit. Balik na naman sa kanan. Sa patay indicator, speed 60, din instruction ng police, abangan mo. Okay, so speed nun sa loob na runabout, in case na malaki ng mga runabout, 40. Kapag maliit naman, malaman naman na big runabout siya kasi 3 lanes siya. Kapag small runabout, 2 lanes lang. So 20 to 30 kph lang yung takbo doon. Okay, minsan mainip yung police dito, may mga senaryo at situation na ganito. Traffic.
open yung inner lane, utusan ka. Okay, inner lane straight. Allowed dito ha. Dumiretso dito. Ang signal right ka lang dito. Maraming napipel dito kasi hindi naturo ng trainer nila to. Tsaka walang ganito sa iba. Sakay. Pagalitan ka pa pag nagkamali. Dito sa atin, may briefing muna. Okay, sige ko, kung hindi dito, arangkada naman. Speed, 60. Di kahit walang autos, balik na naman sa kanan. So, kukunik lang yun. So, allowed mag straight ito. Allowed mag left. Allowed mag U-turn. Allowed din dito mag right. Ano naman? Allowed mag right. Pero, gagamitin mo muna runabout. Okay. Okay? So, traffic dito. Pero, ano, hindi pa nangyayari Hindi sa pa isang. nangyayari yan. Pero kung ikaw, kung sakaling may lisensya ka na, nagkagulo sila dito, traffic, dahil hindi makapasok, tumabagal, kita mo, bakang dito, pwede mo gamitin to. Nauna ka pa dito. Okay? So, ganun ang ano ng roundabout. In case naman na diretso ka, tapos ikakat ka nito, huwag mo na antayin ng minto dito. Ikot mo na lang ulit. Signal ka naman. So, yun yung laro ng roundabout. Pag hindi kaya exit dahil mayroong magaganon sa'yo, ikot mo ulit. Okay? So, konti pa. Sige lang, sa una lang naman ito, sa sunod wala na Hindi, dito. sige lang po. Okay, so pagpasok mo, yung main ano natin lagi, concern is safety ng car and passenger. So, isasama mo sa pag SMS mo yun. So, upuan, salamin, tapos magsuot ka na yung seatbelt. Okay, so ganito lang sit up. Pagpasok mo, good morning madam. Okay, minsan walang response, hayaan mo na, suplada dating niya. Okay. Kaya mo na, importante na bigay ka ng galang sa kanya. Ngayon, sabihin mo, madam, good morning. Okay, adjust ka. Upo ka dito. Madam, isang palad mo ka siya dito. Idiin mo yung preno ha, sagad. Isang palad ka siya. Pangalawa, sandalan. Ito naman yung pulso mo, patong gano'n. Okay? So ito, komportable ka na dyan, hindi ka matuwid, hindi ka dikit. So ganito ang distance natin para pag nagmaneuver ka, madali mo siya i-manage. Okay? Sige. Kasi kung sobrang dikit o kaya sobrang layo, hirap. So ito, yan. Tapos pangatlo, rear mirror. Sa rear mirror, wag mo siyang i-adjust ng naka-eye level. Kasi baka mamaya eyeball na lang na mata mo magano. Kaya mo yun manage. Kaso lang, dito, medyo na-appreciate nila yung action is louder than words. Okay? So nagsasabi ka nga na tumitingin ka, pero kung eyeball lang na mata mo gumagalaw, hindi sila maniwala. So para gumalaw ulo mo, pag-adjust mo palang, iangat mo na ulo mo gano'n, tapos tapat mo to. Yung buong salamin sa likod Buong salamat sa likod. na nakaangat ulo mo gano'n. Normal lang naangat gano'n. Huwag yung talagang gano'n mo. Gano'n mo lang, tapos tapat mo siya. Buong salamin sa likod. Para mamaya pag nag-check ka, may gano'n kang reaksyon. No? Okay, umaangat yung ulo mo. Kasi inangat mo siya eh. Kasi pag hindi mo inangat, pag gano'n mo, hindi na, makita mo na eh. Pero kung iangat mo siya, bago mo makita yung sa likod, angat ka. Gano'n. So, alam ng pulis na talagang tumitingin ka. Okay. So, side mirror. Sa side mirror naman, may pin dito. Click mo sa left side kung left side yung intention mong i-adjust. So, in, out, up, down. Ganon din sa right. Yan. Pero, may tanong dito yung estudyante. Sir, ano ba yung tamang pag-adjust ng side mirror? Okay. So, tingin mo na sa 100% side mirror mo, 20% ng katawan, kita mo, 80% ng view outside. Pagdating naman sa tiyan ng up and down natin, gawin mo siyang 50-50. Okay, so paano ma-adjust yung instant na 50-50? Yung pinaka-handle sa likod, tapat mo sa dulo ng Arabic na mahaba. Ito. Ito. Yun. Yung handle sa likod, oh. Ganon din yan sa kanan. Click natin sa right. Ganon din yung Arabic na yun. Diyan mo rin itapat. Pero si may driving yung turo, hanap dalawa daw. Okay, sige, adjust natin dalawa kita ha. Ayun o, nakayuko. Kung titingin ka kung may parating, yuyuko ko rin. So hindi normal sa isang driver na yumuyuko ka pa, titingin kung may parating sa likod. So 50-50 lang din.
pinaka-handle sa likod, dyan mo tapat. Yan. Okay. Okay. So, kaya sinasadya yung nakakita dalawang handle kasi ginagamit yun sa parking sa loob. Mhm. Kailangan kasi pag nag-parking ka, kita mo yung ilalim ng dalawa. Pero pag sa highway, hindi pwede. Isang handle lang. Isang handle lang sa likod. Okay. So, nakikita mo yung parang ganito ng ano mo, ng yung parang ganito ng side mirror mo. Yan. Diyan mo siya tapat sa pinaka-ganyan. Ito, yung ganito ba? Pinaka-ganito niya. Opo. Basta nandoon yung ano, yung Basta nakalinya po doon. opo, nakalinya doon. Yan ang ganun din dyan. Para kita mo agad pagtingin mo, kita mo agad yung linya dito. Sige po. Okay? So yun na. Tapos seatbelt ng kanan ng pagkuha. Kasi minsan pinagkaitan daw tayo ng haba ng kamay, hindi ba? Huwag ulitin. Okay? So kunin mo ng left hand mo. I-assist mo ng right hand. Allowed. Okay. Ngayon pag nag-go tayo, ang ating sequence is 1, 2, 3. Ano yung 1, 2, 3? So brake, gear, ilagay mo sa letter D, drive yun. Tapos i-release mo yung handbrake natin. So 1, kasi pag hindi mo tinapakan yun, hindi mo ma-unlock to. Sige. So start lagi dun. So 1, 2, 3. Pag ginto naman 3, 2. Kapag nasa loob ka ng levee, hazard mo na bago mo release yun. So kapag nag-stop, lagay ko na para meron kang basa-basahin. Okay? So 3, 2, 1. So handbrake na dyan. Gear, ilagay mo siya sa letter P, parking. And then singitan mo ng on hazard in case na nasa loob ka ng levee. Tapos saka ka mag-release ng